Dahil sa bumabang sugar level, hindi na natapos ni Cassandra Leong ang pagharap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Pero bago ma-ospital, inamin niyang nag-apply siya ng POGO license sa PAGCOR at binanggit din kung saan galing ang pondo para magpatayo ng mga gusali sa Porac, Pampanga. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kanyang unang pagsalang sa Quadcom hearing ng Kamara, tumangging sumagot si Cassandra Ong kung saan siya nag-aral. Sa pagdinig kagabi, sinigot na ni Ong ang katanungan. Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick-out ka. Magaling. Ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick-out na magaling sumagot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Duda kasi ng mga kongresista, may kinalaman si Ong sa POGO at hindi lang siya nagpaparenta ng mga gusali tulad ng kanyang paulit-ulit na sinasabi sa pagdinig. Pero sa huli, umamin din si Ong. PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for POGO. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? PAGCOR po. Nang ano nga? PAGCOR po. We are preventing that a Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now you answer me now, what kind of license did you trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Ano Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR. To operate what? To operate POGO po. Yun! Isa sa mga nais malaman ng mga kongresista, saan galing ang perang ipinagpatayo ng kumpanya ni Ong ng mahigit 40 gusali sa Porac, Pampanga. Ayon kay Ong, galing ang share niya mula sa namayapang ina. Pero hindi niya masagot kung saan galing ang pondo ng kanyang mga kasosyo. Hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So hindi. Sa isang punto, muling sinabihan si Ong kung payag siya maging testigo, lalo't duda ng mga kongresista. Dami lang siya ng mga POGO operators. Una na rin pumirma si Ong ng waiver para masilip ang kanyang mga bank transactions, pero tila umatras daw ito. Hindi ko pa po totally wini-withdraw. Okay. Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po. Dami ka lang dito. At merong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit, pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo kasi? Hindi po ako dami. Sa ilang oras na pagtatanong kay Ong, ilang beses siyang pinagbantaang muling isa-cite in contempt. May ilang tanong pa rin kasing ayaw niyang sagutin. Sa isang punto, nagpaalam si Ong para pumunta ng palikuran. Pero hindi na siya bumalik at kalaunan sinabing bumagsak ang kanyang sugar level. Sa testimonya ng doktor ng Kongreso, hindi raw mabasa ng makina ang kanyang sugar level, indikasyon kung gaano ito kababa. Dahil dito, ipinag-utos ng Quadcom na itakbo na siya sa ospital para sa susunod na pagdinig, may pagpatuloy nila ang kanilang pagtatanong. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Court of Appeals ang Temporary Protection Order ng RTC Branch 15 sa Davao City para sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PNP, pagkumpirma ito na walang kinalaman ang naturang utos sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng PNP laban kay Kibuloy. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, natanggap na nila kahapon ang utos ng Court of Appeals. Giit niya, hindi sila hininga ng komento tungkol dito. Maghahain daw ang kanilang kampo ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Nanlumo ang mga residente ng isang bayan sa Antique sa sinapit ng isang critically endangered na ibon sa kanilang kagubatan. Anong klaseng ibon kaya yan? Kuya Kim, ano na?
Baluwa 1 ng Sibalom Antique ang ibong ito. At gano'n na lang daw ang panghihinayang ng kapitan ng barangay na si Mark Raymond. Lalo't ang naturang ibon, ang pinaka-iniingat-ingatan pa naman daw nilang Visayan Tariktik Hornbill. Nakakalungkot at nakakapanghinayang po kasi endangered na po yung ibon na nahuli at namatay. Ayon sa kapitan ng barangay, mahina na raw ang ibon nang makita ito ng isang residente sa kagubatan ng Sitio Suyan hapon itong Sabado. Kita niya po ito na may sugat at puwet banda at yung kanyang tuktok ay putol po yung sa lower part. Sinubukan pa raw itong gamutin ng sumaklolong residente. Kinaumagahan po namatay yung ibon. Pero bakit kaya naputo ng tuka at pinawian pa ng buhay ang kawawang Visayan Hornbill? Kuya Kim, bakit napakalaki ng tuka ng mga hornbill? Kuya Kim! Ana! Isa sa natatanging feature ng mga hornbill ang napakalaki nilang mga tuka. Ang mga tuka nila ay sinusuportahan ng napaka-muscular at malalakas nilang mga leeg. Ang mga tuka nila ay ginagamit nila pang-hunting, paghahanap ng mga prey at paggawa ng kanilang mga nest. Pero alam niyo ba kung bakit hornbill ang tawag sa mga ibong ito? Ang sagot, makikita sa ibabaw ng malalaki din ng tuka. Ayon sa mga pag-aaral, yung cast nagsisilbing accessory for mating for some species of hornbills. Ginagamit din nila to para ma-regulate or mapalakas yung kanilang mga calls. Ang Tariktik Visayan Hornbill naman, o Penelopides panini, ay tanging sa Pilipinas lamang nakikita. Ito'y endemic o nakikita lamang sa Visayas. Minsan din silang namataan sa mga isla ng Kimaras sa Visayas at Tikaw sa Bicol. Napakaingay ng mga ibong ito. Pakinggan natin ang tunog na kanilang ginagawa. At yan hango ang kanilang pangalan na Visayan Tariktik Hornbill. Samantala, ayon sa pamunuan ng barangay Tigbaluwa 1, posibleng tinirador daw ang natagpuan nilang Visayan Hornbill, kaya sugatan at naputol ang tuka nito. Magsasagawa sila ng investigasyon para matukoy ang nasa likod nito. 100,000 to 1 million daw po yung penalty, 6 years imprisonment po pag patunayan na siya po yung nakahuli. Ang mga labi ng ibon, kanila raw itinurn over sa pambansang museo. Kukunin daw ng taga Maynila ng National Museum, i-preserve daw nila. Pigilan na po natin yung pamaril at pagtirador ng mga ibon. We do have a law regarding wildlife. Siguro mas kailangan paigtingin natin yung implementation ng mga to. Mahalaga na meron tayong education, awareness campaign. Laging tandaan, ibon mang may layang lumipad, kulungin o saktan mo at umiiyak. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Tinanggihan ng Office of the City Building Official ng Davao City ang request ng Davao Regional Police na makakuha ng kopya ng master at building plan ng mga estruktura sa KOJC compound. Ayon yan, sa dokumentong ipinakita ng pulisya, nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa video na galing sa legal team ng Kingdom of Jesus Christ, kita ang kahon daw ng mineral water at sa loob, meron daw cellophane na may laman umanong powder substance. Ayon sa kanila, ito raw ay semento na ipinapasok ng mga pulis sa KOJC compound sa Davao City pasado alas 7 Miyerkules ng gabi. Sa isa pang video mula rin sa KOJC, makikita ang ilang lalaki sa malalim na hukay. Ang isa sa kanila naka-t-shirt na may markang pulis at naglalagay ng lupa sa isang balde. Hindi pa malaman kung kailan nakuhanan ang nasabing video. I don't think it's an AI or Photoshop because the photographs were consistent. No? And this is not the first time that we saw this. This is not the first time that I posted this. Kaninang umaga naman, sako-sakong basura ang inilabas ng kapulisan mula sa KOJC compound. Kabilang dito ang mga basag na salamin, caution tape at mga gamit na walis. Umaalma ang KOJC sa sinasabi nitong paghukay umano ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building bilang paghanap kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy na may warrant of arrest para sa mga kasong human trafficking at child abuse. Hinihinga namin ng pahayag ang PNP pero nauna na nitong sinabi na aligasyon yan ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion kaya patunayan daw niya ito. Sinabi din ng Legal Counsel ng KOJC, nagsimula umano ang pagpupuslit ng bato, buhangin at simento nang lumabas ang impormasyon na magkakaroon ng investigasyon at inspeksyon ang Senado sa loob ng KOJC bukas, September 6. Kapansin-pansin din daw ang pagbaba ng bilang ng mga pulis na nagbabantay sa loob ng KOJC compound. Inalis na rin daw ng PNP ang kanilang truck na nooy nakaharang sa Emerald Gate. Maybe because of the report that there is going to be it's no longer a report, confirmed report that there is going to be a Senate investigation. There is a great reduction of the number of the police now in the compound.
Ayon sa Police Regional Office 11, handa silang humarap sa pagdinig sa Senado. Pinaninindigan din nila na alinsunod sa Standard Police Operating Procedure ang kanilang ginagawa sa KOJC. Open naman ang Philippine National Police and I think well coordinated naman yan sa ating STG Commander. Kahit yung mga areas, ma'am, na restricted? Ang STG Commander na po ang mag-coordinate niyan sa Senate Committee kung ano po ang gagawin specifically doon sa lugar. Ipinakita ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pag-deny ng Office of the City Building Officials sa kanilang request para sa master at building plan sa mga structures sa loob ng KOJC compound. Kaming mga previous attempts na kumuha. Yung the time is ayaw namin kasing i-broadcast ang aming intention. Pero ayon sa OCBO, mag-grant lang daw ito kung may balidong kautusan mula sa korte. Samantala, sagot ni Attorney Torion hinggil sa kasiguruhan ni General Torre na nasa loob pa ang mga target personalities. They have already made intrusive searches in all of the nooks and crannies of the KOJC and GMC. Only a fool and a stupid person would persist in his idea that he is correct. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Magsisimula na ang matinding tapatan sa hardcourt para sa makasaysayang ika-100 taon ng NCAA. Sa pictorial pa lang, damang-dama na ang pananabik ng mga student athlete. At nakatutok si JP Soriano. Sa pictorial pa lang para sa Centennial Season, nagpakitang gilas na sa kanilang pambihirang basketball skills ang 10-member schools ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Damang-dama ang gigil ng lahat na bumawi sa ika-100 taon ng NCAA, gaya ng Benil Blazers. Animo! Benil! Bawat isa po sa amin talagang gusto mag-champion. EAC Generals. Fuego General! Mas marami na dagdag sa team namin, so mas kampante kami. Mapua Cardinals. Viva Mapua! Gotta come back harder and stronger talaga. At San Sebastian Golden Stags. Bravo, Baste! Mas preparado po kami ngayong season nito. Kanya-kanyang latag na nga ng game plan ang iba't ibang koponan para masigurong mananaig sa hardcore. Ang Perpetual Altas, teamwork ang focus. Fuego! Altas! Wino-work namin na maging cohesive kami lahat. Habang tiwala naman sa team at gabay ng head coach, ang Arellano Chiefs. Head to the Chiefs! Gigil kaming lahat ngayon bumawi. Ang host noong season 99 na GRU Heavy Bombers, may mahalagang misyon daw ngayong Centennial Season. Gagawin namin yung pinaka-best namin para sa season na darating. Redemption din ang goal ng host school ngayong taon na LPU Pirates. Viva Oriata! Sobrang sakit din ng nangyari ng last season. Babawi kami talaga. Pero ang gigil daw sa lahat ng mag-bounce back ang dating champions ng season 97 at 98 na Letran Knights. Siyempre arriba, siyempre Letran! We're here to redeem ourselves, our team, and our high school, siyempre. Pero pagsisiguro ng defending champions na San Beda Red Lions, gagawin nila ang lahat para mapanatili sa Mendiola ang corona. Go to bed, fight! We'll play really hard and we will not give up the trophy that easily. Maghaharap ang Season 99 defending champion San Beda Red Lions kontra sa Season 100 host school na LPU Pirates ngayong Sabado, September 7, 2:30 p.m. live sa GTV at Heart of Asia. Susundan ang tagisan ng Mapua Cardinals laban sa Benil Blazers via live stream sa NCAA Philippines at GMA Sports online channels ng 5 p.m. Samantala, abangan po ang pasabog sa opening ceremonies ng Season 100 mula sa Mall of Asia Arena na ipapalabas sa Linggo, September 8, 10:05 a.m. sa GMA, simulcast sa Heart of Asia. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Gusto na ring sumuko ng kapatid ni Alice Go na si Wesley, ayon sa abogado ng dismissed mayor. Sa Senado naman, hindi lang si Sheila Go ang piniga,
kundi ang kinatawan ng resort kung saan umano dumaan ang grupo bago mag-abroad. May ka-look-alike lang umano roon ang dating alkalde. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang hawak ng mga otoridad si Alice Guo sa Indonesia, piniga naman sa Senado ang kaanak niyang si Sheila Guo sa kung paano sila nakalabas ng dismissed mayor sa Pilipinas. Nanindigan si Sheila na dumaan sila sa dagat patungo sa Sabang, Malaysia bago pumuntang Indonesia. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details ito. Ang alam ko kasi papuntang dumaan kami sa Manintawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate ng Manintawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Papuntang Skyway. Tapos? Diretso na yan. Hindi ko alam kung saan na yun. So, pa-south kayo? Hindi ko alam. Alam na namin yon. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Dahil nasampahan na si Sheila ng reklamong money laundering, may paalala ang isang senador. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin. Hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, karamihan ng mga transaksyon sa mga accounts ni Alice ay daan-daang milyong pisong cash na hindi tugma sa kanyang kita. This is the bigger crime. No? Putting up a building that we don't know how the money came in. Yun ang aking punto. And I'll show that the same phenomena in Porac. No? So ang punto ko, nalalampasan tayo ng money launderers na hindi natin alam. Inusisa rin ng mga senador ang law enforcement agencies kung paano nakapuslit sina Alice at kung posibleng nag-private plane ang grupo. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala sa manifest ng mga private plane ang pangalan ni Alice at mga kasama nito. Ininspeksyon naman umano ng PNP, Bureau of Immigration at Bureau of Quarantine ang lahat ng pasahero ng private plane kung tugma sa manifesto. Humarap din sa Senado ang kinatawan ng Emon Pulo Beach Resort sa Zambales kung saan umano namataan si Alice nitong Hulyo. Siya po yung front desk po namin sa Emon Pulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emon Pulo. Pero noong nakaraang taon, naging bisita umano nila ang grupo ni Alice bagamat wala umano siyang kaugnayan doon. Sila nag-swimming and then nag-land din po yung helicopter nila doon. And then siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with I think mga 20 plus po sila, madam. Inireklamo pa ng kinatawan ng resort ang kawalan umano ng search warrant ng PAOK na dumating sa resort nitong Agosto kaugnay ng umano'y Alice sighting. Paliwanag ng PAOK, may mission order sila mula sa Bureau of Immigration. During the last public hearing po ng subcommittee, we already recanted, so to speak, our information. We do apologize for the inconvenience that they have caused, but I hope, Your Honor, we cannot apologize that we have to perform legitimate law enforcement functions. Hindi naman nakadalo sa hearing si Cassandra Leong na nakakonfine sa ospital dahil sa low blood sugar matapos humarap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Wala rin si Mayor Liseldo Calugay ng Sual, Pangasinan dahil may dengue umano ito. Tinanong din si Sheila tungkol sa negosyo nakapangalan sa kanya sa Sual, Pangasinan pero sinabi niyang posibleng ginamit lang ang kanyang pangalan. Sa panayam ng media, sinabi naman ni Attorney Stephen David na gusto na umunong sumuko ni Wesley Guo ngayong nahuli na si Alice. Gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat, di ba? So, para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pinag-usapan ng tila shocking revelation ni Encantadia Chronicles Sangre star Bianco Umali sa It's Showtime. Nagsabi ka sa akin, papakasalan mo ko. Hindi mo alam anniversary natin.
Yan! Ang hirit ni Bianca sa contestant ng Kaloka Like Phase 4 segment na kamukha ng kanyang real-life boyfriend na si Ruru Madrid. Sino pa nga ni Meme Vice Ganda? May tinatagong proposal ba si Bianca? Sa isang event, hiningan namin ng reaksyon si Ruru tungkol dito. Simula naman ng unang beses kong nakasama at nakilala si Bianca, pinangakuan ko na siya agad niyan. Hanggang pangako lang muna tayo. Oo, kailan mo ko pakakasalan? Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Mama. Thanks, Iya. Sa panglimang pagkakataon. Oo, baby number 5. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.